Alam nyo, sa tagal ko sa industriyang ito, isa lang ang nakita kong palaging totoo. Marami ang naliligaw sa mundo ng pananalapi dahil wala silang mapa. Well, ngayon, yan ang gagawin natin. Maglalatag tayo ng isang malinaw na gabay sa mga digital na kasangkapan para tulungan kayong makontrol ang inyong personal na pananalapi. Pero bago pa man tayo pumili ng tool, gusto kong kilalanin muna natin ang pinakaimportanteng hakbang na nagawa niyo na, yung desisyon na gumawa ng pagbabago. Ito mga kasama ang pundasyon ng lahat. Yung pagtanggap sa disiplina ng pagbabudget, yan ang naghihiwalay sa mga nagtatagumpay at sa mga nananatiling nangangarap lang. Isipin nyo to, kung magpapatayo ka ng bahay, hindi mo namang iimbentuhin ulit kung paano gumawa ng blueprint, di ba? Ganon din sa pagbabudget. Imbes na magsimula tayo sa isang blankong papel, bakit hindi natin gamitin ang mga template na binuo na ng mga eksperto? Makakatipid tayo ng oras at higit sa lahat, agad nating makikita ang buong larawan ng ating sitwasyong pinansyal. Okay, magsimula tayo sa pinakapundamental na landas. Huwag nating mamaliit ang kapangyarihan ng panulat at papel. Para sa maraming nagsisimula, yung mismong akto ng pagsusulat ng kanilang mga gastos, lumilikhaya ng mas malalim na koneksyon at kamalayan. Ang kailangan mo lang ay printer, lapis at calculator. Ito ang pinakadirektang ruta. Ngayon, heto ang dalawang magandang panimulang punto para sa landas na to. Sa Debt-Free Destiny, pansinin nyo, napakasimple ng forma. Kitang-kita mo agad ang budget mo kumpara sa aktual na gastos. Yung sa About.com naman, pwede rin. Pero tulad ng nakikita nyo sa consideration, medyo komplikado ang section ng kita para sa isang simpleng budget. Ang payo ko, para sa malinis at practical na simula, Debt-Free Destiny ang piliin nyo. Okay, so kung handa ka ng iwanan ng papel at pumasok sa digital world, dumako na tayo sa ikalawang landas, ang mga basic spreadsheets. Ito na yung susunod na antas. Nag-a-offer ito ng mas maraming flexibility at automation, lalo na kung komportable ka ng gumamit ng Excel o Google Sheets. Dito, may dalawa tayong mahusay na libreng opsyon. Una, galing sa Free Financial Advice. Basic lang to, walang arte. Pero mag-ingat lang, kasi hindi nakalock yung mga formula, kaya pwedeng magkamali. Sa kabilang banda, andiyan ang MoneyZine. Mas malinis ang layout nito at ito ang pinakamalaking bentahe. Binibigyan ka nito ng kakayahan ikumpara ang gastos mo sa pambansang average. Mahalaga yon para magkaroon ka ng tamang konteksto. At dito papasok ang isang mahalagang payo. Huwag nyo lang basta i-download ang template at umalis. Kadalasan, ang tunay na ginto sa mga libreng resource na ito ay hindi yung spreadsheet mismo, kundi yung mga practical na payo at karunungan na nasa website nila. Yun ang aralin nyo. Sulitin nyo yung libreng kaalaman. So paano kung yung basic spreadsheets ay tila kulang na? Kung naghahanap ka ng mas maraming kapangyarihan, mas maraming insights, para sa'yo ang ikatlong landas. Dito na natin pag-uusapan yung mga advanced na tool na may kasamang detalyadong tracking, mga visual chart at mga specialized templates. Pero isang mahalagang paalala, sa landas na ito, madalas nating makikita ang tinatawag na freemium model. Ito yung estratehiya kung saan libre ang basic na produkto pero idisenyo ito para sa huli, bilhin mo ang bayad na version. Importante na malinaw sa atin yan para alam natin kung ano talaga ang pinapasukan natin. Ang tool ng personal budgeting ay isang perpektong halimbawa nito. Yung libreng tool nila, isa lang yang teaser, isang pain para ibenta ang kanilang software. Pero, heto ang diskarte. Kahit hindi mo bilihin yung software, sulit pa ring bisitahin ang site nila. Bakit? Dahil yung section nila ng mga tips sa pagbabudget, isa sa pinakamahuhusay na mababasa mo, at libre yun. Ngayon, tingnan natin ang dalawa sa pinakamatitibay na option dito. Sa taas, ang simple planning. Kung ang habol mo ay mga chart at detalyadong comparison buwan-buwan, ito ang para sa'yo. Pero may maliit itong bayad. At sa ibaba ang personal kong paborito sa mga libreng opsyon, ang Vertex 42. Pansinin ninyo, libre ito at ang kalidad at dami ng templates nila ay walang katulad. Para sa karamihan, ito ang pinakamagandang balanse ng power at value. At ito ang tunay na lakas ng Vertex 42, yung lawak ng kanilang library. Hindi lang ito para sa personal na budget. Meron sila para sa pamilya, para sa negosyo, kahit para sa budget ng kasal. Hindi mo lang ito gagamitin ngayon, isa itong kasama na lalago kasabay ng mga pangangailangan mo sa iba't ibang yugto ng iyong buhay. Ayan, nailatag na natin ang tatlong magkakaibang landas, mula sa pinakasimple hanggang sa pinaka-advance. Dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang pagpapasya.
Nasa sa inyo na ngayon ang kapangyarihan na piliin kung aling ruta ang pinakatama para sa inyo. At ang quote na ito, perpektong isinasalarawan ang buong layunin natin. Tandaan ninyo sana ito, ang budget ay hindi isang kulungan, hindi ito pang-restrain. Ito ang inyong mapa, ang inyong kompas sa isang napakakomplikadong mundong pinansyal. Kung mayroon lang isang bagay na tatandaan ninyo mula sa usapan natin ngayon, sana ito na yun, ang pinakamahusay na tool ay ang tool na talagang gagamitin mo. Huwag kayong malunod sa dami ng pagpipilian. Kahit simpleng papel pa yan o komplikadong spreadsheet, ang pagiging consistent, yon ang susi sa tagumpay. Kaya, heto na ang inyong misyon. 3 simpleng hakbang lang. Una, mag-explore. Bisitahin ang 1 o 2 sa mga websites na napag-usapan natin. Ikalawa, pumili. Mag-download ng isang template na tingin nyo ay babagay sa inyo. At ikatlo, at ito ang pinakamahalaga, magsimula. Ilagay na ang mga numero at simula ng ninyong paglalakbay ngayon din. Ang tanong na lang ngayon ay saan ka dadalin ng iyong financial map? Ang destinasyon ay kontrol at kalayaan sa panlalapi. At ngayon, wala ka ng dahilan para maligaw pa. Hawak mo na ang mapa at ang mga kasangkapan. Oras na para simulan ang paglalakbay.